For today's video, we are going to tackle about the qualities of a successful entrepreneur in the field of ICT. So, alamin natin kung ano ba ang mga katangian ng mga successful na businessman na related sa field ng ICT. So, without further ado, let's get started. Okay. The first one is creativity. What is creativity? A successful entrepreneur are good at thinking of a new and different ideas to solve problems and make their business stand out. Ano ang ibig sabihin nito? So, kapag negosyante ka, kailangan yung produkto mo palaging bago. Hindi yung mag-focus ka lang sa isa at you're not going to innovate. Kasi pag, kunyari, sa mga devices natin, as for example, ang una mong product ng phone is the keypad, yung keypad na phone. Tapos, hindi ka naging creative. Yung isang company gumawa siya ng isang touchscreen na cellphone. So, ano ang tatangkilikin ng tao? Eh di yung touchscreen. So, ikaw na hindi naging creative, bagsak ang negosyo mo kasi ang bibilhin ng tao ay yung bago, yung touchscreen. Ikaw, hindi ka naging creative, nag-focus ko lang sa the keypad na cellphone. Kaya yung product mo ay hindi na tinangkilik ng tao. So, as a businessman, you always need to be creative. Kailangan palaging bago at swak sa pangangailangan ng tao. Now, we're done with creativity. Now, next, let's proceed to professionalism. An entrepreneurs act in a mature and responsible way, like following rules, being honest, and treating others with respect. So, sa madaling sabi, it comes with values. Paano mo pahalaga ng tao? Kailangan bilang isang leader, mature ka mag-isip at responsible ka. Hindi yung, okay, ikaw na gumawa niyan. Kaya mo na yan. So, ikaw naman, ganito, ganyan. So, yung iba, pinapagalitan mo pa. So, that is not a professional way of handling this problem. Kailangan mo munang alamin kung ano yung pangangailangan, kung ano yung hinahanap ng mga employee mo. Tapos, doon kakausapin mo sila ng mahinamon at you are going to solve the problem. Hindi naman sagot sa lahat ng problema ay tanggalin agad sa trabaho ang mga ganitong employer. O tanggalin ka agad kapag nagkamali. No, because every one of us is entitled for growth. Kailangan ng support system at ibinibigay yon ng mga leader. So, we're done with professionalism. Let's proceed to risk-taking. Kailangan risk-taking ang isang entrepreneur. Ano bang ibig sabihin ng risk-taking? Well, being an entrepreneur means being brave and willing to take the chance, even if it might not work, to make progress and grow their business. So, kagaya ng nakikita ninyo sa picture, yan si entrepreneur. Okay, yan yung risk na ginagawa niya para makatawid doon sa kabila. Nandoon sa kabila yung tinatawag na success at hindi biro yung pagdadaanan ng entrepreneur para makamit yung success. So, ano ang kailangan niya? Kailangan niya mag-take ng risk. So, dadaan siya sa maraming challenges para makamtan niya yung isang bagay na gusto niya. At yun ang ibig sabihin ng isang pagiging risk-taking. Hindi lahat ng success ay madadaan mo lang or dadaan lang sa isang easy path. Kailangan, pag sinabing success, ito ay maraming pagdadaanan na challenges. Kaya kailangan kapag negosyante ka, risk-taking ka talaga. Kung hindi ka naman risk-taking, wala kang makakamtan sa buhay kasi palagi mo na lang gusto, feeling safe, ay, malulugi, wag na lang. Hindi ka nag-risk. Ay, parang lugi ako dyan at parang wala naman asensuhan dyan sa bagay na yan. Hindi ka rin nag-risk dyan. So, sa isang bagay talaga mahirap ang simula. Pero dyan sa simula, pag nag-risk ka, dyan mo lang makikita yung success na tinatawag. Kasi hindi mo ma-futurize or makikita
in the future yung isang bagay kung kung close-minded ka naman. So palaging iniisip mo, lugi, walang success. What if baguhin mo yung mindset mo at isipin mo, kapag ba sumugal ako sa bagay na to, ano ang magiging result nito pagdating ng isang taon? So you need to be positive para lumakas yung loob mo to take the risk. Now, next naman is passion. What is passion? A successful entrepreneur have a strong love for what they do. So, kapag magnenegosyo ka, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. As for example, nagnegosyo ka ng cookery, nagnegosyo ka ng eatery, ng restaurant, kailangan mahal mo ang pagluluto. Kasi paano ka magiging creative sa mga products na isi-serve mo sa customer kung hindi mo naman mahal yung ginagawa mo? Ang sasabihin mo lang, okay na yan. Basta mabusog lang sila, basta may makain lang sila. No, if you have the passion, you are going to do your best. Hindi ka magre-reklamo kasi yan yung gusto mo. Ini-enjoy mo yung proseso. Diyan sa picture na nakikita natin, tingnan nyo. Yung puso, yung kanyang passion, at yung tao naman, sinusundan niya kung ano yung gusto niya. Okay? Kung ayaw mo, kung hindi ito aligned para sa'yo, huwag mong i-take. Huwag ka mag-take ng risk kung hindi naman talaga yan yung passion mo. Kasi magugulo lang yung buhay mo. Now, next one is planning. What is planning? Entrepreneurs set goals and make plans to reach those goals. Kailangan sa isang goal mo, may plano ka. Hindi yung pupunta ka sa isang gera, wala ka naman plano. Ang ginawa mo lang sa sarili mo, in-expose mo lang ito sa several challenges na hindi mo naman napaghandaan. So, kailangan ang isang negosyante, bago magsimula ng negosyo, nakaplano. Alam mo kung saan ang pupunta. Alam mo kung saan ka pupunta. Hindi yung nag-build ka ng negosyo, wala ka pa namang nakikita. Okay. Now we're done with planning. Let's proceed to knowledge. Isa sa mga qualities na dapat meron ng isang entrepreneur ay knowledge. Ano nga ba ang knowledge? Entrepreneurs are always curious and eager to learn new things. Whether it's about their business, industry trends, or the world around them. Bakit kailangan mong matuto? Sabi nga dyan, learning is a dynamic process. Hindi ito nag-stop. Kailangan habang tumatanda ka, natututo ka. Dumadami din yung natututunan mo kasi nag-iiba ang mundo at kailangan mong sumabay sa pag-iiba ng mundo. Okay, gets po ba? Kasi kung yung alam mo, yung mga traditional way, hindi na yung pasok sa modern days ngayon. Kailangan bilang isang negosyante, updated ka sa lahat ng ideas and information para yung product mo ay suited doon sa panahon na kinatutungtungan mo. Now, next one is social skills. Entrepreneurs are good at communicating with others, making friends, and working well in teams to achieve common goals. Bilang isang negosyante, hindi ka lang naman nag-iisa. Kailangan mo ng team, and that is the reason why you need social skills. Kung paano magpakatao. Okay? Kailangan mong, bilang isang leader, entrepreneur, isang leader, kailangan alam mo kung paano pasunurin ang mga tao mo at dapat alam mo kung paano i-utilize yung skills nila. Alam mo din dapat kung paano sila i-correct in a good way para maging positive yung communications ninyo. So, yan. Now, let's proceed to open-mindedness. Successful entrepreneurs are open to new ideas, willing to learn from others, and not afraid to make mistakes because they see them as opportunities and to grow and improve. Kailangan open-minded ka. Hindi sa lahat ng oras alam mo ang lahat ng bagay at hindi sa lahat ng oras tama ka. You need to listen to the team.
Kailangan mong pakinggan kasi malay mo mas maganda pa yung suggestion nila, idea nila kaysa sa idea mo. Kaya dapat bilang isang entrepreneur, hindi lang naman ikaw yung bato ng idea. Dapat kumukuha ka rin ng idea sa mga members ng grupo. And that is open-minded. So kaya connected itong lahat. Kasi kapag hindi ka open-minded, paano ka magkakaroon ng knowledge? That's a bigger question. So now, let's proceed to empathy. Yan, empathy. Nakikita niyo yung photo dyan, yung color green na tao, ang laman ay yung iniisip ng color blue na tao. Okay. Empathy. Entrepreneurs care about how others feel and try to understand different perspective, which helps them build strong relationship with customer, employees, and partners. Bilang isang entrepreneur, dapat hindi ka self-centered. Kailangan ang iniisip mo palagi ay kung ano ang makakabuti at kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kasi yung product mo, ang manginginabang dyan ay yung customers, hindi ikaw. So, kung ano yung feedback nila, kailangan yun din yung laman ng palagi ng isip mo. Hindi palagi laman ng isip mo ay, okay na tong product ko, maganda na to sa paningin ko, sa paningin mo. Pero paano sa perspective ng ibang tao? So, you need to empathize. Kailangan mong alamin kung ano yung kailangan ng tao in order for your product to be updated and suited sa needs ng customer. Now, last one is we have the value customers, ang pinaka-importante. Successful entrepreneurs focus on providing excellent products or services that meet the needs of their customer, making sure they are happy and satisfied with what they offer. So, ibig sabihin dyan, value your customer, pahalagan mo yung mga customer mo. Kung ano yung gusto nila, yun yung ibibigay mo. Kung napapangitan sila dito, then you innovate the product and make it suited to what they need or kung ano yung hinahanap nila. Kaya 'di ba sa mga mall meron tayong customer services. Kasi pinapahalaga natin yung customer kasi kung wala ang customer, hindi magro-roll yung business mo. So, that's all for today. That's all the qualities of a good entrepreneur. Kung meron tayong nakaligtaan, please comment down below para continuous yung learning natin. Salamat po. That's all. Thank you.